social skills, HIV/AIDS education, vocational goals, and incentive-based treatment support cocaine addictions recovery by teaching individuals how to reject drugs, prevent disease, build stable careers, and stay motivated through rewards for sober behavior. Unahin agad ang salitang hindi. Ang malinaw at direktang pagtanggi gamit ang salitang hindi bilang unang sagot ay nagpapakita ng mas matibay na desisyon. Huwag ng paligoy-ligoy, maging diretso at tiyak. Sabihin sa taong nag-aalok ng droga na huwag ka nang tanungin muli ngayon man o sa hinaharap. Ang pagsagot ng mga katulad ng baka, mamaya, kailangan ko nang umuwi, or may iniinom akong gamot ay nagpapahiwatig ng kahinaan sa desisyon at nagbibigay ng pag-asa sa taong nag-aalok na maaari kang pumayag sa ibang pagkakataon. Mas mainam ang diretsahang pahayag tulad ng ayoko at huwag mo na akong tanungin ulit. Ang body language sa pagtanggi, makipag-eye contact, tumingin ng direkta sa mata ng taong kausap upang ipakita ang kumpiyansa at paninindigan sa iyong sagot. Ipakita sa tono ng boses at ekspresyon sa mukha na seryoso ka. Ang matatag at malinaw na tono kasabay ng seryosong mukha ay nagpapalakas ng iyong mensahe na hindi ka interesado at hindi ka magpapadala sa pressures. So, ang kombinasyon ng tamang salita at kilos ay nagbibigay ng mas epektibong pagtanggi sa anumang uri ng alok ng droga. Mag-alok ng alternatibong activity kung gusto mong gumawa ng ibang bagay kasama ang taong gumagamit ng cocaine. Tiyaking ang inaalok mong activity ay hindi tugma o kaakibat ng paggamit ng droga. Halimbawa, imbitahan silang mamasyal kasama ang mga anak, magpunta sa park, or mag-ehersisyo o gumawa ng gawaing kapakipakinabang. So, ang ganitong mga activity ay makakatulong upang mailayo sila sa sitwasyong maaaring mauwi sa paggamit ng droga at makapagtaguyod ng mas malusog na luhin ang usapan patungo sa ibang topic or paksa. Kung ang pinag-uusapan ay tungkol sa paggamit ng cocaine o may mga usaping maaaring mag-udyok ng paggamit, agad itong ilihis or ibahin ang positibo o neutral na paksa. Ito ay isang simpleng pero epektibong paraan upang maiwasan ang tukso or impluwensya ng droga sa pamamagitan ng pagbabago ng direksyon ng pinag-uusapan. Karoon ng 8 job contact bawat linggo. Ito ay nangangahulugang pakikipag-ugnayan sa mga kumpanya, pagbisita sa mga job fairs o pag-follow up sa mga applications. Layuning mapalawak ang opportunity sa trabaho. Gumawa ng resume. Ang isang maayos at professional na resume ay mahalaga upang maipakita ang mga qualifications, karanasan at kakayahan ng isang kliyente sa mga posibleng employer. Number 3 is magpadala ng 2 resume na may kasamang cover letter bawat araw. Ang patuloy na pagpasa ng application araw-araw ay nagpapataas ng tsansa na makakuha ng panayam at kaulanan sa trabaho. Pumunta sa job service 2 beses bawat linggo. Ang mga job service centers ay nagbibigay ng suporta tulad ng job listings, career advice, at minsan ay libreng training
o workshop. Mag-enroll sa job training program. Ito ay makakatulong sa pag-develop ng practical na kasanayan na hinahanap ng mga employer, lalo na sa mga industriyang may mataas na demand. Mag-enroll sa vocational explorations programs. Sa programang ito ay matutulungan ang kliyente na matukoy kung anong mga karera ang angkop sa kanyang interes at kakayahan. Kuha ng klase na may kaugnayan sa job skills. Maaaring ito ay mga short courses tulad ng computer skills, customer service o iba pang technical na kasanayan. Number 8 is mag-isip at mangalap ng information tungkol sa mga posibilidad sa education. So, ang karagdagang education ay maaaring magbukas ng mas maraming opportunity sa trabaho at mas mataas na posisyon sa hinaharap. Lihin ang oras ng trabaho sa pagitan ng 35 hanggang 50 oras bawat linggo. Ang sobrang pagtatrabaho ay maaaring magdulot ng physical at mental na pagkapagod, kaya mahalaga ang pagkakaroon ng tamang limitasyon sa oras upang mapanatili ang kalusugan at kalidad ng buhay. Number 2 is magtakda ng mas regular na schedule. Ang hindi pantay-pantay na oras ng trabaho ay nakakaapekto sa tulog, pagkain at overall well-being. And regular na schedule ay tumutulong sa katawan at isipan na magkaroon ng mas maayos na routine at control sa oras. Explore ng alternatibong schedule sa trabaho. Halimbawa, maaaring subukan ang flexible working hours, part-time o remote working possible. Ang ganitong mga options ay maaaring magbigay ng mas maraming oras para sa sarili, pamilya at pag-aalaga sa sariling kalusugan. Mag-isip ng paglipat ng trabaho. Kung ang kasalukuyang trabaho ay nakakaapekto sa iyong mental na kalusugan o nagtutulak sa iyo na gumamit ng droga, ang pagpapalit ng trabaho ay maaaring makatulong upang mailayo ka sa panganib na kapaligiran. Number 2 is magbasa ng aplikasyon sa ibang trabaho habang patuloy pa ring nagtatrabaho. Hindi kailangang biglain ang pag-alis. Maiging maghanap na muna ng alternatibong trabaho bago bumitaw sa kasalukuyan upang mapanatili ang seguridad sa kita. Number 3 is baguhin ang kapaligiran sa trabaho upang mabawasan ang tukso o panganib ng paggamit ng droga. Halimbawa, iwasan ang mga kasamang gumagamit ng droga, hanapin ang suporta ng mga kasamahan o supervisor, at iset ang personal na boundaries. Role sa Career Exploration Class. Ang mga ganitong klase ay tumutulong upang matukoy ang iyong mga interes, lakas at mga potensyal sa direksyon sa karera na mas akma sa iyong personalidad at layunin sa buhay. Number 5 is mag-enroll sa mga klase para sa job skills o ibang mga kursong may kinalaman sa bagong karera. Sa ganitong paraan, mas mapapalawak mo ang iyong kaalaman at kakayahan para makahanap ng mas magandang opportunity sa hinaharap na makatulong sa personal na pag-unlad at paglayo sa impluwensyang masama. Isa sa pinakamabilis na lumalaking risk group para sa HIV/AIDS ay ang mga taong gumagamit ng intravenous or IV drugs at ang kanilang mga sexual partners. Noong simula ng pandemic, maliit lamang ang prosyento ng mga taong kabilang sa grupong ito.
ngunit ngayon ay mabilis na silang dumadami. Ipinapakita nito na hindi lang ang gay men ang maaaring mahawa ng HIV. Kahit sino ay maaaring maapektuhan, lalo na kung may mga risk behavior tulad ng paggamit ng karayom na ginagamit ng iba. May tatlong pangunahing paraan kung paano naihahawa ang HIV. Una is sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa taong may HIV. Pangalawa, sa pamamagitan ng dugo. Karaniwang nangyayari sa paggamit ng parehong karayom o haringgelya. Number 2 is mula sa inang may HIV patungo sa kanyang sanggol habang buntis o sa mismong oras ng panganganak. Dapat ding ipaliwanag na ang dugo ang may pinakamaraming virus, kaya ito ang pinakaapektadong paraan ng pagkalat ng HIV. Ang pagbabahagi ng karayom ay isang mabilis at direktang paraan para mailipat ang virus mula sa katawan ng isang tao patungo sa iba. Mahalaga na maunawaan na ang mga taong may HIV ay hindi palaging mukhang may sakit. Maaaring normal ang kanilang itsura at pakiramdam, kaya hindi mo masasabi kung may HIV ang isang tao sa pamamagitan lamang ng panlabas na anyo. May mga taong may HIV na hindi pa nila alam na sila ay positive dahil maaaring wala silang nararamdamang sintomas sa loob ng maraming taon. Kaya mahalaga ang regular na HIV testing upang malaman ang tunay na kalagayan ng kalusugan. Kung ang isang kliyente ay kasalukuyang gumagamit ng injected na droga at mahilig makipagpalitan ng karayom, mahalagang ipaalam na ang tanging ligtas na paraan ay ang paggamit ng bagong sterile na karayom. Sa bawat paggamit, kung hindi ito maiwasang gamitin muli ang karayom, dapat itong linisin ng maayos. So, unang proseso is banlawan ito ng malinis na tubig upang linisin ang anumang natirang dugo. Number 2 is punuin at banlawan ito ng bleach chlorine solution. Hayaan ito sa loob ng 30 seconds. Banlawan muli ng malinis na tubig upang matanggal ang bleach. Ang prosesong ito ay hindi 100% na ligtas, ngunit nakakatulong ito upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng HIV at iba pang infections. Ang pakikipagtalik ng walang proteksyon kung saan nagkakaroon ng palitan ng likudo ng katawan tulad ng dugo, vaginal fluid, semilya o pre-ejaculatory fluid ay isang mabisang paraan ng pagkakaroon o pagbibigan ng HIV virus para maging maligtas ang pakikipagtalik. Mahalagang gumamit ng latex condom sa bawat pagkakataon, kabilang na ang oral, vaginal at anal na uri ng pagtatalik. So, ang paggamit ng condom ay epektibong paraan upang maiwasan ang pagkalat ng HIV at iba pang sexually transmitted infection or STIs. Ang voucher program ay isang uri ng contingency management intervention na layuning dagdagan ang pagpapatuloy ng mga kliyente sa therapy at ang kanilang pagtigil sa paggamit ng droga, particular ang cocaine. Maraming taong gumagamit ng droga ang pumapasok sa treatment na magulo ang kanilang buhay, kaya inaasahan na kakailanganin nila ng panahon upang matulungan silang maging matatag at ayusin ang kanilang buhay. So sa ganitong paraan, mas madali nilang mapapanatili ang pag-iwas sa droga dahil may mga natural na insentibo or gantimpala na nakaka-impluwensya sa kanilang
mga desisyon. So bagamat may options na protektadong kapaligiran, mas pinipili ang voucher program dahil ito ay mas mura at practical na paraan para suportahan ang pagbabago sa buhay ng isang kliyente. Sa bawat urine sample na negative sa cocaine na makokolekta mula sa linggo 1 hanggang 12 ng paggamot, makakakuha ka ng mga points bilang gantimpala. So ang bawat puntos ay katumbas siya ng 0.25 or 25 cent sa pera pero hindi mo ito maaaring ipalit ng direkta sa cash. Ibig sabihin kapag walang bakas ng cocaine sa iyong urine test, binibigyan ka ng insentibong bilang or suporta at pagkilala sa iyong pagsisikap na manatiling malinis mula sa droga. Lahat ng urine sample ay susuriin para sa paggamit ng droga. Itatala ang lahat ng positive result para sa iba't ibang droga. Pero ang kontratang ito ay nakatuon lamang sa cocaine. Kapag ang urine sample ay hindi positive sa cocaine, ibig sabihin may bakas ng cocaine sa katawan. Hindi ako makakatanggap ng voucher bilang gantimpala. Kung hindi ka makapagbigay ng urine sample sa itinakdang araw nang walang paunang pahintulot mula sa iyong therapist, ituturing itong positive sa cocaine kahit wala kang actual na ginagamit na droga. Ibig sabihin, ang mga patakarang ipinapatupad sa mga positive sample ay ia-apply din sa sitwasyong ito. So, bagamat susubukan ng mga staff ng klinika na kunin ang sample sa iyong bahay kung papayag ka. So, ang mga urine sample ay makokolekta sa ganitong paraan na negatibo sa cocaine ay hindi papasukin para makakuha ka ng voucher point at hindi rin ito magpabago o magre-reset ng halaga sa iyong vouchers. Sa mga unang sessions, ang therapist ay kailangang magsagawa ng mahalagang hakbang or step tulad ng pagtukoy sa mga problema ng client, pagpapaliwanag sa proseso ng therapy, pagtatakda ng mga paunang layunin at pagtulong sa kliyente na maunawaan ang kahalagahan ng pagbabago. So, ang unang linggo ay nagsisilbing panimula na magtakda ng tono sa kabuang daloy ng therapy. So kaya't dapat ito ay maayos, malinaw at nakatuon sa pagbuo ng positive na ugnayan at direksyon sa paggaling. Mang job contact bawat linggo o pag-schedule ng appointment para sa vocational rehabilitations. Ang regular na paghahanap ng trabaho o pagpasok sa programa ng pagsasanay sa trabaho ay nagbibigay ng direksyon at layunin sa buhay ng kliyente at tumutulong upang mailayo siya sa dating gawain. Number 2 is pagsali sa tatlong recreational na activities bawat linggo lalo na sa oras ng mataas ang tukso high risk time. So ang pagiging abala sa mga positive na libangan tulad ng sports, art or hobbies ay isang epektibong paraan upang maiwasan ang mga oras or sitwasyon kung kailan dati siyang gumagamit ng droga. Number 3 is paglaan ng 4 na oras bawat linggo para sa masayang activity kasama ang pamilya or kaibigan. Ang magandang relasyon sa mga taong nagbibigay ng suporta ay mahalaga sa recovery process. Ang mga activity na ito ay nagpapalakas ng connection at emotional na support. So, pag-attend ng klase isang gabi bawat linggo, ang education ay nagbibigay ng bagong kaalaman at opportunity para sa mga magandang kinabukasan, habang iniiwasan ang walang saysay na
mapanganib na gawain. Paggawa ng 2 oras ng homework para makamit ang GED, ang pagtatrabaho patungo sa pagtatapos ng basic education ay nagpapakita ng commitment sa personal na pag-unlad ng long-term goals. 6 is pagplano at paggawa ng mga activity kasama ang mga taong hindi gumagamit ng droga tuwing gabi na dati ay siyang gumagamit ng cocaine. Ang pagkakaroon ng alternatibo kasama ang hindi gumagamit ay tumutulong sa pagputol ng koneksyon sa mga dating gawi at nagbibigay ng positibong impluwensya or sa kliyente. Magsimula sa mga simpleng layunin. Sa umpisa, mainam na magtakda ng mga mababang o madaling makamit na layunin upang maranasan agad ng kliyente ang tagumpay. So ang ganitong tagumpay kahit maliit at nagpapalakas ng loob at motivasyon upang ipagpatuloy ang proseso ng pagbabago. Number 2, suriin mabuti ang lahat ng posibleng hadlang sa pagtupad ng layunin. Kailangang pag-isipan kung may mga balakid gaya ng kakulangan sa oras, suporta, pera, or emotional na capacity. Sa ganitong paraan, maiiwasan ng pagtakda ng mga layuning hindi makatotohanan or masyadong mahirap. Siguraduhing naiintindihan ng kliyente kung paano nakakaugnay ang bawat layunin sa kabuuang treatment plan. Dapat malinaw kung paano ang bawat hakbang ay bahagi ng mas malawak na proseso ng pagbabago o paggaling. Kapag nauunawaan ito ng kliyente, mas nagiging makabuluhan at nakakainganyo ang pagsunod sa mga hakbang ng therapy.